Hi, good day everyone. Welcome to our second session ng ating courses, no? Well, before gumawa tayo ng audience, gumawa tayo ng mga targeting and also kung paano mag-mapping, no? So ni-recap ko lang yung first na ginawa natin. But anyway, ituturo ko dito yung purpose ng ginawa natin, which is yung kung bakit ba tayo gumawa ng template ng audience, no? For the first, and kung paano natin sila gagamitin for this second course na to. Alright, so from here, let's start. So dito, ito na yung part ng, dito natin lahat gagawin yung setup, no? From the ads manager, so lahat dito, meron ditong function, itong mga to, no? Itong mga metrics na to, and itong mga button na to. So explain ko lang kung ano nga ba yung objectives na dapat is para sa niche mo. Alright? So from here, pag nandito ka na sa Ads Manager, okay, recap ko lang, paano nga ba ulit pumunta ng Ads Manager? So from here, login ka sa Facebook account mo, and then punta ka lang dito sa Ads Manager sa may part na to. Click mo lang to, then mapupunta ka na dito. Ayun, no? Okay? So, pag nandito ka na sa Ads Manager na to, so, dito, pwede ka na mag-setup ng campaign na gusto mo. But, it depends, dapat meron kang tamang sistema and also may structures ka na dapat sundin. Okay? So, from here, explain ko lang. Ayan, click mo lang tong create na to. Ayan, tong create. Then, ito yung mga objectives na dapat is aware ka. No? So, from here, number 1 is awareness campaign. Awareness campaign, show your ads to people who are most likely to remember them. So, ibig sabihin, dapat yung, for example, meron kang page, no? Kung gusto mo, more in our awareness, yung mga pupunta doon sa page mo, para ma-aware lang yung mga client mo, pwede mo tong gamitin, but not totally conversion, no? Hindi siya conversion. Okay? Next, traffic. So, mostly ginagamit din to para, itong objectives na to, para stuck sila dun sa website mo or Facebook page mo, no? So kadalasan traffic yung ginagamit nila to get more, parang audience pa rin, mga audience yung target mo rito, but hindi pa rin siya totally conversion, no? Okay, next, engagement, no? Engagement, get more message purchase through messaging, video views, post engagement, page likes, or event responses. So ibig sabihin nito, pwede mo magamit tong objectives na to using inquiries, pwede rin sa mga comments, likes, and of course, pati yung calls, no? So, ibig sabihin niya, conversion siya. Kung gusto mo ng maraming inquiry and maraming calls, comment, engagement yung gamitin mo. Okay? So, good siya for mga products, services, and also yung mga high ticket, pwede rin, no? Like mga real estate, like mga car dealership. Yan. So maraming gamit sa engagement. Alright? So very powerful sa engagement para sa akin pagdating sa conversion. Okay, next. So, next naman is leads and generation. So ito, mostly, ginagamit ito ng mga high ticket and yung mahilig sa mga booking appointments, setting up appointment, and pwede rin na kung gusto nilang mag-fill up ng forms, no? So, mostly, ginagamit ito ng mga real estate agent din and mga car dealer sales din para mag-set ng bookings, mag-set ng kanilang trippings, no? Sa mga client nila. So, coach, paano nga ba yung leads and generation? Which is, for example, meron akong gustong gawin na, let's say, pwede ka maglagay kasi dyan ng pangalan, email, contact number, na yun yung pipill upan ni client. So, coach, paano po gagawin yun using leads and generation? So, papakita ko mamaya kung paano gumawa ng leads and generation. Alright? And app promotion. So, app promotion naman, ito naman yung mga apps na ginawa mo ng mga developers mo or ikaw mismo yung developer, no? Na pwede mong i-run ng ads using downloadable sila. Pwede sila sa Play Store or App Store. So, yun yung purpose ni apps objectives. And the last but not the least, sales campaign. So, ito, gamit na gamit tong sales campaign na to sa mga may product mostly, no? Yung mga Shopify, e-commerce, website, may mga landing page at mga sales panels, no?
So, ano nga ba yung purpose ni sales funnels? Ni sales. So, ang purpose ni sales is, for example, you're running ads to landing page. So, pwede silang mag-avail na ng product doon sa website mo using purchase conversion, no? And add to cart. So, kung makakita kayo, katulad kay Shopee, pag nag-add to cart ka or nag-purchase ka, pwede ka nang bumili ron. So, ganun yung kanyang objectives ni sales campaign. So, gamit na gamit talaga siya mostly, lalo na yung may mga personal na mga click panels dyan, yung mga sales panels dyan, and may sarili silang website. So, mostly talaga, sales ang ginagamit nila pag ganun. Effectively sa mga product, yan kadalasan, no? Pwede rin naman sa messaging conversion. But, kung mga e-com ka, kung wala kang website or wala kang page, coach, paano wala kang page, wala kang website? So, pwede ka pa rin mag-sales campaign. So, magagamit mo pa rin siya using messaging conversion naman dun sa messenger mo. Alright? Okay. So, ito yung purpose ng ating objectives, no? Lagi mong tandaan kung ano nga ba yung niche na niraran mo, kung saan ka ba nararapat dito sa mga objectives na to. Alright? So, ngayon, for the meantime, ang gagamitin ko is engagement. Okay, engagement muna tayo, no? So, i-click ko lang tong engagement. Ayan, and then continue. Tapos dito, may dalawang options. Choose sa campaign setup. So, from here, tailored message campaign, and yung isa, manual engagement campaign, no? Itong tailored message campaign, which is one of, kumbaga, ito yung sinasuggest ni Meta na pwede mo siyang gamitin, na pwede ka mag-tailored. But, I suggest, huwag ka nang mag-tailored campaign kasi I give you the instructions na and alam naman natin yung gagawin natin. So, all we have to do is just choose the manual engagement, no? So, laging manual engagement lang pag meron kang structures na ginagawa. So, katulad ko, no? Na nagbibigay sa inyo ng structures kung paano yung gagawin. Alright, click mo lang tong manual. Yan. And then, continue mo lang siya. Then, yun. After ma-continue, ayan na. So, lalabas dito, itong tatlo na to. Yan. Kung papansinin nyo dito, may pangalan siya, New Engagement Campaign. Ito naman, New Engagement Ad Set. New Engagement Ad. So, ibig sabihin, tatlo yung level na to. Tignan nyo mabuti. Ito first level, second level, and third level. Okay? So dito, ituturo ko sa inyo yung dalawang klase ng structures. No? Ano nga ba yung CBO and ABO? Alright? So ulitin ko two kinds of structures ang ituturo ko dito. What is ABO and CBO? Alright, dun muna tayo sa CBO. Balik tayo ng campaign. Okay. So click nyo lang to lagi. Laging dito lang kayo magkiklik. Wag dito, wag dito, wag dito. No? So, dito lang. So, tandaan nyo yung tatlong level. Pag sinabi kong campaign level, dito sa taas. Ito. Pag sinabing ad set level, dito sa second. Ito. Ito. Yan. Ito yung ad set level. Pag sinabing ad level, ito yung ad level. Okay? Is that clear? Alright. Punta ako ng campaign level. Balik ako dito. Ayan. Ngayon, dun tayo sa structures muna kay CBO, no? So, dito, kung titignan mo dito, ayan. Dito na tayo sa budget section. So, may nakalagay dito ang campaign budget. And dito naman, may nakalagay na ad set budget. No? So, dalawa yan. So, pag nakalagay itong campaign budget na to, naka-blue to, so, ang tawag dyan is CBO. No? CBO is, nandito yung budget niya, campaign budget and optimization. So, ibig sabihin ng CBO, siya na yung bahalang mag-spread out ng budget sa lahat ng ginawa mong ad set, yung ad set, at ads. No? Kasi may tendency na dadami to. Pwede itong dumaming ad set mo at dumami itong ads mo, but in the main budget is nandito sa campaign lang. Dito sa pinakataas dito. Itong taas na to, tandaan nyo to guys. Ito yung campaign budget. No? Tapos, meron siya nakalagay ditong budget. Yan. Diba, ang gusto ko lang lagay budget, 200. Ayan. So, 200 pesos yung nilagay ko. Ba't 2,000? 200. Ayan. So, 200 pesos yung nilagay ko. Ngayon, guys, yun pala yung CBO coach. Pag CBO pala coach, dapat dito yung naka-on.
Naka-blue to campaign budget. Tapos, may budget dito. Pag ABO naman, coach, ano yun? Ang ibig sabihin ng ABO is ad set budget optimization. So, ito yon sa baba. Pag naka-ad set ka naman, naka-ABO ka naman, ito naman dapat yung naka-blue. Ayun. So, naka-ad set budget ka naman. Okay? So, ibig sabihin, nasa ad set daw yung budget. Wala na dito. Kasi kanina may budget dito, di pa nakalagay nung naka-CBO. Ayan. Ayan o. Ayan yung budget. Ngayon, nung nag-ad set budget tayo, nawala. So, ibig sabihin, nasa ad set daw yung budget. No? So, tignan natin kung nasa ad set budget. So, ito yung ad set, di ba? Ito yung ad set. Yan. So, lalagyan ko na ng pangalan para di kayo malito. Ito yung ad set. Ito yung ad. Yan. So, ito yung campaign. Ito yung ad set. Ito yung ad. So, ang sabi dito, nasa ad set budget daw. Nandun na yung budget, nasa ad set. So, nandito daw kay ad set na. So, tignan natin. Yan, hanapin natin dito. Ayun. So, nandito na yung budget nga. Since na naka-ad set budget tayo. So, you can edit din kahit magkano, 300. Yan. Diba? So, yun na. Pero pagdating dito, wala yung budget. Kasi nga, naka-ad set na. So, yun yung ibig sabihin ng ABO. No? So, ano bang different? Bakit kailangan pa na nandun, coach, yung ad set budget or may campaign budget? Ano yung different nila? Okay, let me explain, no? So, kanina, pinaliwanag ko, pag nandito ka sa campaign budget, naka-CBO ka, which is siya na yung mag-spread out lahat ng budget per ad set per ad. Halimbawa, ito, naging 4 yung ad set mo, naging 3 yung, naging 6 yung ads mo. So, main budget niya is nilagay mo rito is 800. Halimbawa, yung 800 na yan, no? 800 na yan. Siya na yung bahala dito sa lahat ng ad set. But, yung paglalagay ng budget dito, ito yung hindi alam ng iba, no? So, hindi porket naglagay ka ng budget dito, ito na yung uubusin ni Meta. So, mali. Ito is for bidding lang kay Meta na kaya mong mag-spend ng at least 800 pesos. Kumbaga, nagbibid tayo kasi paid tayo, di ba? Paid tayo, paid ads. So, ibig sabihin, sa 800 pesos na yan, kaya nating labanan yung ads lahat ng, kahit umabot ng 800 yung bid mo kay Meta. Per day, per day. No? So, hindi porket 800 ka, ang nakalagay dyan, 800 din yung uubusin niya. It's wrong, no? It's wrong. It depends yan kung nagpe-perform yung creatives mo, yung ads mo, maraming nag-i-inquire, marami ring nag-avail or nagki-click, no? So, pag wala namang ganong inquiry, mostly, mataas ang cost per result, yung CPR, but hindi siya kakain din ng gano'n na kalaki na spend. Pero kung marami rin namang inquiry at tuloy-tuloy siya, possible, hindi lang mostly 800 ang mauubos mo kung marami kang ads. Pwede siyang lumampas pa ng 1,000 or mahigit, no? Sa mga hindi nakakaalam. Yan po yung reality ng pagsisetup ng ads. Kaya huwag ka nang magtaka based doon sa bid mo. Pero kung ang bid mo naman is 200 pesos lang, so possible, ang itataas lang yan, kung lumakas man yung inquiry mo, I think mga 300 to 400 pesos naman. Sa 800 naman, possible tumaas ka ng at least 1,000 to 1,300 per day. No? So, konti lang naman yung itataas niya. Pero hindi siya not exactly na 200 ang nilagay mo, 200 lang din yung uubusin niya. Okay? Naiintindihan nyo? Iba itong paglalagay ng budget dito sa paglalagay ng ad fund. No? So, since may nilagay ka ditong budget, dito naman, ikaw naman yung magsusustain ng ads budget. So, maglalagay ka ng fund dito sa billing, tapos ano ba, nilagay mo doon 1,000. Tapos yung funds na finance mo dito sa sa billing mo, naglagay ka ng credit card, naglagay ka ng GCash na 1,000, tapos 200 lang yung nakalagay mo rito, no? So possible per day, pwede siyang kumain ng 200 to 300 pesos per day. So lalampas pa rin siya, 'di ba? Pero kung malakas talagang inquiry mo, so pwede siyang mag-range ng at least 400 to 500 kahit naka 200 ka pa rito. Okay, gets? Alright? Okay, so yun po yung different ng campaign budget. No? Siya na yung bahala mag-spread out, depends sa bidding mo rito kung magkano yung bid mo sa kanya, and then, siya na yung mga bahala doon. Okay? So ito naman, next tayo, ad set budget. Ito naman si ad set budget, ito yung pagkakaiba niya kay CBO.
bukod sa nandito sa ad set yung budget, so sa bawat ad set, pwede tayong maglagay ng another amount na bidding. Okay? So, paano ko ba nasabi yun? Paano mo nasabi yung coach na pwede naman? For example, dalawang ad set siya. So, pakita ko sa inyo dalawang ad set. Yan, dinuplicate ko siya. Ayun. So, ito na yung isang ad set, oh. Ad set 2. So, dalawa siya. Uy, naging dalawa na, no? So, katulad nito, pag bumalik ka kay CBO, yan, ba, nakalagay 1,000. Okay, so nandito lang yung campaign budget niyan, dito lang yung budget. Ngayon, pag pumunta ka ng ad set, walang budget. Kahit saan ka pumunta dyan, wala ka makikitang budget. Yan. Dito rin sa isa, ad set 2, wala rin budget. No? Kahit saan ka pumunta dyan. Kasi nga, naka-CBO tayo, nasa campaign budget nakalagay. Nandito sa campaign. So, walang budget dito sa ad set. Okay? Ngayon, nandito yung budget. Ngayon, pag nag-ad set ka, ad set budget ka, yan. So, mawawala dito yung budget. Kasi nga, sabi nandito daw sa ad set. No? So, tignan natin. Yun. So, nagkaroon siya ng budget dito. So, yun yung pinagkaiba niya kay CBO. Every ad set, pwede kang maglagay ng budget. For example, lagay ko dito, 300 sa isang ad set. Yan. So, dito, another ad set, pwede kang maglagay uli ng another bid para sa ads mo. Na, for example, gusto dito, 100. O, yan. So, 100 ka dito, meron ka namang 300 dito. O, ayan. So, hindi siya katulad ni CBO na naka main budget na talaga, na nandito na lahat. No? So, ibig sabihin pala, coach, bawat ad set, pag naka-ad set budget kami, naka-ABO kami, pwede kami mag-assign ng budget kung magkano lang. Diba? May gusto kong itong ads na to, gusto ko lang budget na let's say 100. So, lalagay ko lang kay ad set 100 para sa ads na to. And dito naman para sa ads na to, pwede akong maglagay ng 300. No? Alright? Clear na tayo, ha? Sa ad set, sa ABO, and CBO structures, no? Okay, delete ko muna to para di kayo malito. Alright, yun. So, nandito na tayo uli. Campaign budget, ad set budget. Campaign, ad set, and ad. Alright? So, ngayon, ang first structures na gagawin natin is CBO 113. Uy, grabe, coach. Ano yung 113? May bago na naman. CBO 113. Okay. Diba pag sinabing CBO, nandito yung budget dito sa main. Ito dapat yung naka-on. So, nandito yung budget. No? Ngayon, gusto ko 200 lang lagay ko. Okay. So, yan. Naka-CBO tayo. Tapos, lagay natin yung pangalan muna. Sa main campaign is CBO /113. Antindi niyan, coach, ha? Saan mo kinuha yung pangalan ng 113? Alright. So, ganito yan. No? From here, yung 1, itong 1 na to, is itong campaign. Isang campaign lang. Siyempre, main campaign ito is 1. And another 1 uli is itong ad set na to. So, ibig sabihin, 1 campaign, 1 ad set, and 3 ads. So, dito tayo sa baba, ito yung ads. So, bakit yung ads isa lang? Samantalang nakalagay doon, 3. So, gagawin natin 3 to. Okay? So, paano nga ba yung coach gawin 3? So, ganito lang yon. From here, itong tatlong dot na to, huwag kayo lagi dito magkiklik, ha. Dito lang kayo pupunta lang, magkiklik sa gitna lagi. Magkiklik lang kayo sa dot pag magduduplicate na kayo. So, click mo lang itong dot na to. Then, click mo yung duplicate. Tapos, make sure na naka-existing campaign ka lang para madaling i-edit, no? Click mo lang itong existing. Yan. And then, palitan mo itong numbers of copies. Gawin mo siyang 2. Kasi, 3 yung nasa structures. Then, click mo itong duplicate. Ito. Yan. Boom! Ayun na. So, lagyan ko ng pangalan. Ito na yung ads natin. Add 1. Then, add 2. Then, add 3. So, yun na. Diba? Nasunod na yung. Balik tayo rito sa campaign. Okay. So, dito sa main campaign, makikita mo, nabuo na natin yung 113. So, ibig sabihin yan, ito yan, 1 campaign, 1 ad set, and 3 ads. Ito yung ads. So, 1, 2, 3. Diba? So, easy, no? Tatlo na yung ads mo. So, ibig sabihin, for example, sa ad 1, lagay ko dito image. Sa ad 2, video. Sa ad 3, album. Pwede rin naman puro ad 1, puro image to, or tatlo, pwede rin puro video yung ilagay mo. Mamaya, papakita ko sa inyo yung selection dito. Okay? Is that clear ba? Para bang magic?
Ganon katindi yung ating session na to. Kaya nga sabi ko, pag tinapos mo to, ang laki ng matututunan mo dito. I'm gonna make sure na pwede mong gamitin sa lahat ng business mo. And also, kung nag-media buying ka or nag-aaral ka, so pasok na pasok itong coachings na to. No? Alright, balik tayo rito sa ating CBO. Clear lang natin, from the main campaign, naka-engagement tayo, review lang. And naka-CBO tayo, campaign budget, CBO. Budget is 200. Make sure na naka-daily ka. Kasi itong lifetime na to, ito mostly ang ginagamit sa boosting. No? So, hindi na tayo boosting. Kaya dapat daily budget tong gagamitin mo. Alright? So, lifetime, wag mo na itong gamitin. Not advisable na lifetime budget ha. Daily budget ka dapat. Okay? Next. Punta ka na dito sa ad set level. Click mo na to. Okay, from the ad set level, ito na yung ginawa nating mga audience, no? So, but make sure from bago ka bumaba na tama yung conversion mo. So, katulad dito, sa conversion, meron ditong pwede kang pagpilian. Anong bang conversion yung gusto mo mangyari dun sa iraran mo na ads, no? So, from here, messaging destination, pag sinabing messaging destination, ito yung mga more on inquiries na pwede mong makuha doon sa niraran mong ads. More on inquiry siya. Makakakuha ka ng maraming inquiries kasi yan yung target mo. Yan yung goal mo. No? Dapat, ang pipiliin mo is, tama to, messaging destination. Alright? Coach, ano naman yung iba? Itong mga to, pag ito naman on your ad, pag gusto mong lumakas yung comments doon sa Facebook page mo or meron kang video doon na gusto mong ipapanood lang sa client mo but not conversion yun, no? So, comment lang siya, purpose niya on your ad, and for video views, VBT, in short, video views through plays. Alright? And ito naman, itong isang calls na to, ito pag gusto mo naman, more on calls lang from WhatsApp or contact number, pwede mo siyang gamitin kung yun yung target mo. And this one, website naman, kung website yung iraran mo ng ads at nandun yung product mo or ino-offer mo services, pwedeng website yung gamitin mo. Ito naman, kung apps yung gagamitin mo, pwede rin na app yung piliin mo. And last, Instagram or Facebook, ito naman yung bot kung gusto mong dumami yung likes and followers mo. No? So, pwede mo tong piliin. For example, ayan. So, ito yung page. Make sure yung page mo tama dito, nakaselect ka. So, alimbawa, ang page ko lang, ito, One Marketer. Ito na yung gamitin ko. Hanapin ko lang yung One Marketer. One moment. Ayan. So, ito yung page ko. Ngayon, pwede mo rin connect. Kung nakakonect ka sa Instagram, pwede ka rin mag-add using Instagram. No? But ang target ko lang is for Facebook page lang muna. So, tatanggalin ko siya. Ayan. Tapos, yun. So, since Instagram or Facebook yung target ko, so, ang gusto ko, more on likes and followers lang dun sa aking page. No? So, dito nakalagay sa performance goal, maximize number of page visit. So, pwede sila mag-visit lang dun sa page mo or sa website mo. Pwede yun. But, pag ayaw mo, gusto mo likes and followers, ito yung pipiliin mo. Maximize number of page likes and followers. No? So, pwede mo yung palitan. Ayun. So, ang goal ko ngayon is mag-like sila and mag-followers. So, pwedeng ito yung gamitin mo na conversion. But, teka lang. So wala na kayong question. So ito yung yung sa likes and followers conversion, no? Yan. Yan yung gagamitin mo. Pero kung ang target mo naman is more on messaging conversion, so babalik ka dito. Palitan mo tong conversion, no? Pag gusto mo more on inquiry, so palitan mo siya, balik mo lang dito kay messaging destination. Yan. So ngayon, ang gagawin muna natin is more on inquiry. So ito yung pipiliin mo, messaging destination. Okay? From here, ito yung page. Yan, ito yung platform sa Messenger, sa Instagram, pwede silang mag-inquire. No? Dito papatak lahat ng inquiry sa Messenger and Instagram. Pwede rin sa kasama mo yung WhatsApp kung ready yung WhatsApp mo. Okay? Then, dito dapat sa performance goal ng messaging mo, dapat ito yung nakaselect ka, huwag kayong magkakamali. Sa performance goal, make sure na ito yung nakalagay, maximize number of conversation. Okay? Huwag itong isa. Ito kasi,
more on leads yung tatargeting niya, hindi mo mababasa yung yung total amount doon, and mataas yung costing mostly pag maximize number of leads, no? So ito per inquiry lang yung i-read niya kung ilan yung nag-inquire doon per messaging. Per inquiry siya, pero per reply walang bayad. Ulitin ko, per inquiry, per reply walang bayad. Okay? And goal nitong isa, ganun din per click link, no? So wag din ito. Sa link clicks lang ito. Ito yung goal natin, more on inquiry. Mabasa natin yung kung ilan yung nag-inquire. Okay? Alright, next. So dito na tayo. So ito yung tandaan nyo, guys. Meron tayong sinusunod na oras, no? Ano nga ba yon? May meta tayong tinatawag na meta cut off from 11:59 p.m. So yan po yung susundin nyo. So bakit coach 11:59 p.m.? Kasi pagdating ng alas 12 ng gabi, lahat ng ginawa mo sa ad set, sa ads manager, back to zero lahat yan. Parang 24 hours siya nagtatrabaho, and then pagdating ng 12 p.m., 0-0 na lahat yan. So ma-observe mo yan, papakita ko sa inyo, per day na nagbabago yung cost per result niya. Okay? So lagay mo dito, best time sa hindi nakakaalam, 11:59 p.m. Ngayon, kung GMT ka naman, Manila Time Philippines, kung GMT, Manila Time pa rin yan, pero kung naka-international ka, i-convert mo na lang yung oras ng 11:59 p.m. dito, no? Kung nasan lugar ka man. Alright? Kung parehas naman ang natin, sa time settings from Philippines, pwede rin 11:59 p.m. Basta, ang oras dapat natin susundin is 11:59 p.m. Okay? Next. So, yun na. Dito na tayo sa audience. So, remember, gumawa tayo ng audience before. So, dito naman is, gagamitin na natin yung audience na ginamit natin kahapon. Yung ginawa natin ng first course, no? Ayan na, ito na. Ito na yung part na iniintay mo. Kung paano nga ba gamitin yung ginawa nating audience ng first course. Alright, connect po yan. Katulad ng sinabi ko, step by step from the scratch to advance yung matututunan mo dito. Alright, since nagawa mo na yung audience kahapon, so dito, click mo lang tong use save audience. Yan, ito tandaan nyo, itong use save audience na to. Tapos, click mo tong arrow. Boom! So, yan yung ginawa nating audience. So, yan. So, pipili ako ng isa. Yun. So easy, di ba? So, ito na yung mga ginawa natin. 30 to 48, UZ. Then, pag chinek mo siya, ito siya, Philippines, naka 25 MI, Metro Manila. Ito yung mga targeting. Yan. So, pwede mo rin niyang i-edit pag gusto mo, ha. Yan. Yan. Click mo yung edit. Then, yun. Makikita mo siya. Ayan, di ba? So, ibig sabihin, ito yung ginawa natin kahapon, hindi ka nagagawa uli ng panibagong audience, no? So, unlike dito, halimbawa, pag ni-remove ko yung audience na yan, so dito may settings na gagawa ka uli ng panibagong. Pwede naman dito, kaso nga lang, I suggest na may template na tayong ginawa katulad kahapon. Ayan, no? Pwedeng edit mo to. Yan, Philippines. Yan yung mapa, ganun din siya. Ito yung audience, ito yung language, ito yung age. Yan. So, ganun din siya. Halos parehas lang. Pero, ang kagandahan sa ginawa natin, hindi ka na gagawa uli ng ganito. Kasi isa-select mo na lang siya. No? Ayan. Ito rin yung targeting. Yan. Diba? So, ngayon, hindi na tayo gagawa ng ganyan since nagawa na tayo kahapon. So, all you have to do is just select, use, save audience. Click mo lang to. Yan. Yun na. Then, click mo to. Boom. So, yun na. May audience na tayo. Diba? So, easy, no? Napakadali. Hindi ka na pahihirapan pa. Alright? So, dito naman sa placement, ito yung placement na tinatawag. Guys, halimbawa, ang niranan mo is image lang lahat, tong ad mo, plano mo. So, tatanggalin mo lang dito sa placement yung, ito, click mo yung edit, tapos punta ka dito sa placement, teka lang. Punta ka dito sa placement, mayroon yan dito parang lapis. Ito. Yan. Click mo tong show more settings. Ito yun, yan, device. Ngayon, ito yung platform. Ayan o, itong platform na to, may lapis uli dito. Click mo siya. Yan. Tanggalin mo lang tong Instagram kung wala kang Instagram. Pwede naman kung may IG ka, no? Automatic, tanggal lahat ng Instagram dito. Okay? So, also, pag wala pa rin, ito, tatanggalin mo to. Kung wala kang video, image lang, tanggalin mo to. Take note, kung hindi video, yung mo, tanggalin mo to. In-stream video ads for Reels. Alright? So, click mo lang tong X. Yan. Yun. So, wala na. Hindi ka na huwag ka na mag-run ng video kasi tinanggal natin yung stream video. Okay?
So, yun po yung purpose ng ad set level, no? So, maraming trabaho kay ad set, di ba? From the top. Ayan. Ngayon, ang ilagay mo naman pangalan dito sa taas. Ito na yung I suggest, ito yung ilagay mo. Itong pangalan ng audience na to para matandaan mo kung anong ad set yun. Copy-paste mo lang to. Oh. Copy. Then, paste mo lang dito sa taas. Ad set name. Yun. 30 to 48 UZ, no? So, detalyado from CBO to ad set. Meron kang nakapangalan dito. Alright? So, next. So, tapos na tayo dito. Dito na tayo for the second part. Alright? So, from here, punta na tayo sa ad level. Ito na yung part ng ad level, no? So, ginawa natin tatlo yan. For the first ad, yung plano ko is gagawa ako dito ng image kasi tinanggal ko nga yung sa ad set level, yung video. So, gusto ko mangyari image, no? So, from here, ito yung create ad. Dalawang klase yung ad setup. Tandaan nyo guys, no? Pag sinabing ad setup, dalawang klase yan. So, isang create ad, isang use existing post. So, ang purpose niyan, pag naka-create ad ka, ito yung tinatawag na ghost ads. Ghost ads. Ano yung coach? So, ghost ads, ibig sabihin, mag-show lang yung ads mo, yung creatives mo, dun sa mga client na tina-target mo or sa ibang platform. But mostly, hindi siya kadalasan na makikita mo rin sa Facebook mo. No? Yung ads mo na yon. So, kaya siya tinawag na ghost ads. Yun pala yun, coach. Yes, yun po yun. Yun yung ghost ad na tinatawag. Alright, from the first setup, create ad muna yung gagamitin natin. Okay, dito sa create ad, tanggalin mo lang tong check na to kasi para hindi na magastos. Kasi you ad can appear with other in the same ad unit to help to promote discovery that creatives may be resize or trap. So, no need na natin itong gamitin. Tanggalin mo siya, uncheck mo lang. Ayan. And dito, dapat naka-single image and video. Yan. And dito naman, magse-select na tayo ng creative, no? Creative. Ayan. So, dito, pwede mong gamitin yung mga, may nakapost ka sa page. Pero kung wala naman, you can upload your image, no? Pwede ka mag-upload ng image. Alright? So, click mo lang tong setup creative. Then, mamili ka, image or video. So, syempre, since nabanggit ko kanina, image yung gagamitin natin, tinanggal natin yung video. So, image mo na. Yun. Pag kinilik mo yung image, lalabas dito yung mga naka-upload mo dun sa page, no? But, punta ka muna dito para sure. Image. All image. Punta ka dito sa page. Page image. Sa page mo mismo. Click mo yan. Yun. So, dito, kung mapapansin mo, ito yung nasa page, no? But, check natin kasi hindi ito yung nasa page. Baka mali yung nilagay kong page. Balik ka ng ad set. So, tama naman. Pag ganung tama, refresh mo lang siya. Click mo yung refresh para mabago. Yung mga pinost mo, yun yung makita mo. Ayan, no? Okay, balik tayo ulit dito sa ad level. Ad level. Kasi hindi yun yung mga post kung may ibang page na nakaselect. Na-refresh ko lang siya. So, setup creative. Image. So, ayan na. Ito na yung mga post ko. Ito yung sa image. No? Then, pag pumunta ako dun sa aking page, then, pages, image. May na. Ito na yung mga image ko. So, yan. For example, gagamitin ko itong isang image na to. Ayan. So, pwede mo rin siya makita dito, Ayan, o. Na, yan. So, pwede mo siyang gamitin. Yan. At least, pwede ka maglagay ng up to 10 dito. Pero sa akin, I suggest, isa lang kung ano yung pinopromote mong image. Kasi may tatlong image 1, image 2, image 3 naman tayong ginawa, no? So, isa lang, okay na yan. Right? The next. So, ito na, primary. So, dito sa primary, guys, kung ano yung caption mo, dapat make sure match dun sa image mo. And also, dapat, ganun din sa headline, no? So, kung may naka-ready ka na primary, for example, meron ako naka-ready na, kukunin ko lang sa Facebook page ko, kasi naka-post na siya. So, ang gagawin ko, kakopy ko na lang yung details niya. Oh, may details siya, ito. Ang gagawin ko, kukunin ko na lang details nito. Yan. So, from here, yan, kakopy ko na lang yan. Then, balik ako sa primary, then paste ko lang dito. Yun. No? So, dito naman, sa headline, ito yung headline. Yan. So, yun guys. Pwede ka dito kumuha, alam ba, may naglabas siya ng headline. Wala, pili tayo. Ayun, no? So, nag-auto-generate na rin si AI, which is, meron na ditong available na pwede mong gamitin. No? So, for example, ito yung gusto ko. Yan. Copy mo lang yan. Uncheck ko to lahat para isa lang yung makuha niya. Ito yung ilagay ko. Yun. So, may headline na ako, di ba? Yun, ang galing. Tapos dito, next mo na siya.
No need na dito So, call to action button, send message lang lalagay niya. Okay na po yan. The next. Tapos, ito, naglalabas siya ng mga variation, no? Pero para sa akin, ayoko itong gamitin. Which is, bigay ni AI yan na meron pa ibang variation yung image na ginawa mo. Ang galing, di ba? So, nagbibigay siya ng mga variation. Pero para sa akin, is hindi ko yan gagamitin. Ini-next ko lang yan. Ayoko kasi may sarili akong image. Depende yun sa'yo, guys, kung gusto mo gamitin yung variation. No? Next. Then, done mo lang. Yun. So, nakagawa na ako ng ads na isa. Okay. So, yun na. May pangalan na siya dito. Ito yung kalalabasan. Ito yung platform. Lahat ng platform pwede niya makita dito. Ayan. May marketplace, may IG. So, Reels, lalabas yung ads ko. Ito yung mga size ng mga platform. Audience network, notification. Yan. No? Then, close mo yan. So, nakagawa na tayo ng isang ad. So, ang gagawin ko naman next is, dito naman ako talon. Dito muna pala sa baba. Set up mo muna yung auto-reply mo dito. So dito, guys, ito yung auto-reply na tinatawag. So ito na yung binigay ni Meta na suggestions. Yan. Yan, no? Yan. So yung suggestion na yan, galing lang kay Meta. Pwede mo siyang i-edit. Yan, pwede mo siyang edit. Pag in-edit mo siya, ito yung mga questions. Yan. Question 2 and question 3. Pwede naman, tanggalin mo yan kung gusto mo. Question 1 lang or question 2 lang. Then, pwede ka maglagay ng response. Yan. What are your delivery options, no? So dito, pwede ka na maglagay ng response. Pwede mo din baguhin Halimbawa, lagay mo, how much? Yun. So magbabago siya rito. Ayan, how much na. Then lagay mo, 100. Yan yung response niya. Pag kinilik to, 100 yung magre-response, no? Depende kung anong response yung gusto nyo, guys, Ito, sample ko lang to, no? So bawat click nila ng button, can you check the price of the product? So pwede ka maglagay dito, ang response. Yes. Yan. So, automatic sasagot dyan, no? Save reply. Alright, then isave mo lang, magtapos. Yun. So, meron ka ng reply. Ginawa mo ngayon June 30, 2026. Okay. So, hindi lang yan. For the last part, meron tayong AI na automation chatbot na ituturo ko. Yun nga yung sinabi ko na free na kasama sa course na to na ma-avail mo pag nag-avail ka, no? So, yung chatbot na yon is pwede natin gamitin dito sa automation na sila na yung bahalang mag-close ng deal ng sales mo na sinabi ko na dun sa video na we can edit for your automation and we can close deal using automation and AI na. Alright? So be excited. Kailangan mo talagang tapusin ang course na to para makita mo yung sinasabi ko na AI and chatbot automation. Alright? So next, dun muna tayo sa next since meron tayong auto-reply. Number 2. Okay. So number 2, lalagay ko naman is, balik tayo ulit dito. Tanggalin yung check. Make sure naka-create ad. Then, set up creatives uli. Lagyan mo yung image. Image tayo uli. Then, yun. Punta ulit sa image page. Then, take note. Dito tayo. Tayo lang. Balik tayo rito sa all image. Pwede ka rin mag-upload direct to your laptop or computer, no? For example, mag-upload ako. Gamitin ko to. Click ko tong upload from, gusto ko mag-upload from computer. Yan. Yun. Then, hanapin mo lang yung gusto mong i-upload. For example, ito. Ayan. Ito yung gusto kong i-upload. Yan. Yan. So, once na-upload mo siya dito, yun, nalabas na siya. Then, click mo lang. Yan. So, nandito na siya ngayon selection. Then, next mo lang ulit. Ito ulit yung primary and caption, no? So, ang gagawin ko lang dyan, yun pa rin. Paste ko lang to. Then, yun pa rin yung gagamitin kong caption. But, sample lang to Pwede nyo palitan yung caption, no? Iba-iba. Tuturo ko rin sa inyo sa automation kung paano gamitin ng AI. Caption and automation. Alright? Then, once na nalagyan nyo na ng caption and headline, next na ulit. Variation. Pwede kang pimili dyan. Lahat yan, no? Pero sa akin, ayoko. Depende sa'yo kung gusto mong gamitin yung variation. Pero nakaka-amaze, di ba? Nagbigay siya ng variation ng pictures ko, ng image ko, dito. Di ba? So, next mo lang. Next uli. No need na to kung pansinin niya. Next lang. And done. Ayun. So, ito na yung second na ads ko. So, dalawa na yung nagawa ko. Ito siya. Ito yung isa. Diba? So, dalawa na. So, next naman, check natin automation kung nakalagay. So, double check. So, yun. Wala. So, dito, para ma-select mo yung ginawa mong template kanina, punta ka lang dito sa use existing, no?
template for reply, Ayan. Click mo to. Yun, eto na. So, since marami akong ditong ginawa, dito, ito yung ginawa natin kanina. Ito yung saselect ko. Okay? Then, para makita mo to, yung auto-reply na to, click mo lang dito sa destination. Yan, ito siya yung mga button. Oh. Ayan. Then, balik ka lang ng add. Click mo lang tong add para makita mo yung ads mula. Alright? Excuse. So, next, punta na tayo dito sa add number 3. Click mo lang tong add number 3. Ayun. So, select ko na kagad yung auto-reply niya since na nandito sa baba nag-start. So, balik ako dito. So, dito ulit, add number 3, create ad pa rin. Single image pa rin, multimedia advertiser, tanggalin yung check. Setup creative, image, click ulit ang image. Then, image ako, gusto ko yung nasa page na. So, pili na lang ako dito. Bawa, ito yung gusto kong piliin. Yan, isang image. Then, nandito na siya. Then, next, coach, paano yan? Pag gusto ko lahat i-upload, puno ito. Yes, pwede. Click mo lang yan. Ba, gusto mo yan, mga yan. So, yan, no? So, ibig sabihin, pwede. So, wala naman siya magiging effect. Ang kagandahan doon, na umiikot yung mga ads mo na to habang nagra-run siya sa client, no? But, since na ang gusto ko, focus ko lang isa, pwede naman isa lang. So, halimbawa, yan, variation. Next ko siya. Sample na yan, variation, no? Tapos dito, ganun pa rin. May headline ka dapat. Dito yung primary mo. Tapos, yung headline mo dapat dito is meron. Lagi nyong tatandaan, headline and primary, wag mababakante. So, very important po kasi yan. Yan. Ito yung gusto ko. Pre-build high converting. So, ito kasi yung nakaka-hook sa client. Yung headline na yan. No? Pre-build high converting landing page. Alright, ayun. So, yun. Okay na, may headline na uli ako. Next ko na. Variation. Next uli. And the next one. Yun. So, well done. Diba? Ito na siya. Ang dami kong ads, dito. Sa isang ad lang. Kasi nag-variation, nag-ano ako, select ako na marami. Ngayon, dito naman, second ads. Yan yung ads ko. Third ads. Ito na siya. Diba? So, ganun lang kadali, guys. Right? So, napakasimple lang kung paano mag-setup ng ating ad setup. Basta susundin mo lang itong tamang structures na to. Okay? Kung paano, no? So, yan. Once na kompleto mo na tong tatlo na to. So, all you have to do is babalik ka rito sa main campaign kay CBO113. Bakit? Ba't babalik dyan, coach? Ba't kailangan bumalik? So, ganito yan. Sa bawat level na to, may nakalagay na publish. Alam mo, tingnan nyo mabuti Sa main campaign, may publish nakalagay. Second, may publish. Ad level, may publish din. Ad level number 2, may publish din. Ad level number 3, may publish din. So, ano ba yung pagkakaiba nun, coach? Ba't lahat may publish? So, ganito yan, guys. Pag nandito ka nag-publish sa ad level number 1 na to, ang mapapublish lang, ang mag-on active lang is ito lang ad na to, dito. Ito lang to. Hindi to makakasama tong mga to. So, kaya nagkakaroon ng error or drops kasi nga nagkakamali ng publish pag maraming ginawang ads, no? So, make sure na babalik ka muna dito sa main campaign para mag-publish. Saka ka mag-publish. Okay, gets nyo? Main campaign, babalik ka dito para lahat to mapapublish. Once na kinilik mo tong publish. Okay, so balik tayo dito. Then, click natin yan. Main campaign, dapat 1 out of 5. Na natin, yun, 1 out of 5, dapat walang error yan, no? Yun. So, ibig sabihin, na-publish na siya. Well done, nakalagay dito, complete. So, ibig sabihin, walang error, successful yung ating ginawang pag-create ng ads. Alright, yun. So, ito na siya. Wala lang fund kaya hindi siya makita. So, make sure na may fund para makalagay dito is scheduling na siya. No? So, ganun lang yun, guys. From here, ito yung ginawa nating campaign. So, dito naman sa dashboard, dito, ito yung campaign level. So, make sure dapat naka-check to yung ginawa mo pag mag-check ka. So, one campaign, one ad set. So, yung ad set natin, tama ba? Yan, one ad set. And ad level ito, 3 ads. No? So, ayan, 3 ads. Ito yung mga ginawa natin. So, refresh mo lang yan. Magbabago yan. Ayan. So, ito yung ginawa nating ads. Ayan na, di ba? Ito yung mga ginawa natin, no? Ayun. Di ba? Naka-multiple ads ka na. And, of course, balik ka dito sa campaign. Ano yung conversion na ginawa natin?
Ano yung goal natin? This result for messaging conversion, cost per result, dito yung CPM, ito yung budget na nilagay mo na bid kay Meta. So yan, detalyado, di ba? So ganun lang guys yung paggawa ng CBO. Alright? So by tomorrow, for the next course, the final course, ituturo ko yung AVO and structures scaling. So grabe, wag mong itong palalampasin kasi ito yung last part na dapat is matutunan mo. Alright? So kumbaga, nandito na yung kung paano mo babasahin yung ads mo and kung paano mo makikita yung kung sino ba yung nagpe-perform or profitable ba yung campaign na ginawa mo or yung ad set na ginawa mo dun sa setup na ginawa mo and creatives mo kung nagpe-perform yung creatives mo. Alright? We'll see you again for the third course and hope na nakatulong ako sa'yo today and good luck and congratulations. We'll see you again for the third course. Bye-bye!